Bawat oras at sandali susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa Diyos ang kapurihan. Ha? Hey, nakalive tayo dyan? Video lang. Ano lang yan? Video lang kasi ano lang yan, dugtong-dugtong lang yan. Sa taong 2025, ang lahat ay magbago na. Ano man na bisyo na sa iyo, iwan mo na ito. Doon ka maging masaya kung magbago ka. Pati ang iyong pamilya ay magiging masaya. At maglingkod ka sa ating Panginoon upang gantihan kanya ng buhay na walang hanggan. O kaibigan ko, gumising na, gumising ka sa katotohanan. Kung hindi mo iwan ang bisyo mo ngayon, ikaw ay malulugmo sa iyong kasalanan. Alalahanin mo, may buhay na walang hanggan. Gumising ka, bumangon ka sa iyong kalagayan. Si Jesus Cristo pumarito upang iligtas tayo. Pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Gumising ka, bumangon ka sa iyong kalagayan. Kung hindi mo iwan ang bisyo mo ngayon, ikaw ay maluloko sa iyong kasalanan. Alalahanin mo, may buhay na walang hanggan.
Gumising ka, bumangon ka sa iyong kalagayan. Gumising ka, bumangon ka sa iyong kalagayan. So, nakakuha na kita. Focus na kita, no? Okay mga kapatid, patuloy tayo maggulay-gulay ng salita ng Diyos, no? Narinig natin kanina sa kay Pastor Alan yung panukala ng Ama sa pagtatayo ng iglesia. Ang Ama talaga ang nagtayo, mga kapatid. Sapagkat kay ang Ama ang nagtayo, ang pangalan sa iglesia, no, binasa niya kanina sa unang Korinto 1:2, iglesia sa Diyos. Sa English ay Church of God. Kag itong iglesia sa Diyos, ito ang inusig ni Pablo ni iglesia. Dili iglesia ni Kristo ang inusig ni Pablo. Mga kapatid, yan. Tingnan natin sa Galatia 1:13, basahin natin. Nang inusig ni Pablo na iglesia, iglesia sa Diyos. Dili iglesia ni Kristo. Mga kapatid. No, sabi diyo, sapagkat inyong nabalitaan na ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Yan. Yan talaga nakasulat sa Biblia. Ang inusig niya na iglesia. Iglesia sa Diyos. Mga kapatid, hindi iglesia ni Kristo. Mga kapatid. Kasi ang nagtayo ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. No? Sa mga salita niya, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. At sabi pa dito sa Gawa 20:28, ang iglesia na binili ng dugo ng ating Panginoon, iglesia sa Diyos. Mga kapatid. Amen. Kasahod ka, ha? Purihin natin ang Panginoon Diyos. 20:28 sa mga gawa, mga kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Yan. Anong iglesia na binili ng dugo ni Kristo? Iglesia ng Diyos. Mga kapatid. Kasi English tawag na Church of God. No, purihin natin ang Panginoon. Yan talagang totoo. Iglesia sa Diyos. Praise God. Kasi tinawag na ng balay. Balay ng Diyos, bahay ng Diyos. Ang iglesia. Tingnan natin sa unang Timoteo sa 3:15. Sabi dito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Maliwanag. Amen. Praise God. Yan. Balay sa Diyos, iglesia sa Diyos. At ang namumuno sa balay sa Diyos, walang iba si Kristo. Kasi alam siya ang namumuno sa balay sa Diyos si Kristo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. No, sa Hebreo, sa 3:6, itong atin mabasa, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Sabi dito sa 3:6, datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno ng bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Yan. Si Kristo talaga ang good man of the house. Amen. Mga kapatid, purihin natin, Panginoon, puno, no? Puno ng bahay niya.
Purihin natin ang Panginoong Diyos. Ano daw? Datapot si Kristo, gaya ng anak, ay puno ng bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo. Yan. Tayo ang bahay. Ang iglesia tinawag na bahay ng Diyos. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Natayo ito, mga kapatid, no? Sa pamagitan ng mga propeta at mga apostol na ang pangulong bato si Kristo. Yan. Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Na sa kaniya'y ang buong gusali ay nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Amen. Amen. Praise God. Yani ang apostol, mga haligi, ang bato, ang pundasyon na bato, si Kristo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, sa panukala, sa pagtayo ng iglesia, no, sa Mateo 16:18, ang Diyos talaga ang nagtayo, mga kapatid, sa pamagitan ng Kristo Jesus. Kasi ang bato doon, si Kristo na. Ngayon, kung si Kristo man nagtayo, tayo yan sa iyang sarili, siyang bato, mga kapatid. Praise the Lord, no? Aton balikan. Sa Mateo 16:18 ang sabi dito, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yan. Ngayon, sabi dito, itatayo ko ang aking iglesia. No? At sinabi ko naman sa iyo, ikaw si Pedro, sa ibabaw ng bato ito. Ang bato, sinong bato? Si Kristo. Amen. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan ang nagsasalita dito, ang Ama, mga kapatid. Kasi pinahayagan na si Pedro eh. Sa 17, pinahayagan na si Pedro, ang nagpahayag ang Ama. Amen. Dapat dito, 16 sa Mateo, sabi dito, at sumagot si Jesus. I-atras ng pagbasa sa 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak sa Diyos na buhay. 17. At sumagot si Jesus at kaniya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na sa langit. Yan, pinahayag. Labing doon pagtayo ng iglesia, ay pinahayag sa kay Pedro. Pinahayag ang Ama. Kaya pagsabi dito, sa sunod na talata sa 18, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo kong aking iglesia, ang nagsasalita dito ang Ama. Maliwanag na. Praise God. Glory be to God. Yan. At itong iglesia sa Diyos, ito ang iharap sa kay Kristo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Tingnan natin. Sa Efeso 5:27, sabi dito, upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yan. Ano yung iglesia? Iglesia sa Diyos. Yan ang iharap sa kay Kristo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Maliwanag na ang nagtayo ng iglesia, mga kapatid, ang Diyos. Kaya tinawag na siya iglesia ng Diyos sapagkat Diyos ang nagtayo, mga kapatid. Praise God. Yan. Sa Hebrews na siyang tawag na kuryakon. Nang meaning ng kuryakon, pag-aari ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kasi may-ari.
ng iglesia ng Diyos kasi siya ang nagtayo. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ, mga purihin natin. Amen. Dali pasalamatan sa ang Diyos ng kapatid na sa tunay tayo na paglilingkod sa Diyos. Ang lahat na ating ginawa, no? Ito ay may puntos ito sa Diyos, mga kapatid. At nakasulat ito sa mga aklat ng gawa, mga kapatid. Kasi mga gawa natin nakasulat sa mga aklat. At nakita ng Diyos ang ating paglilingkod, mga kapatid. Ang ating ginagawa, nakikita ng Diyos yun. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Hindi pala masayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi Diyos mismo ang nakakita sa ating paglilingkod. At siya din ang magbibigay sa atin ng gantimpala, mga kapatid. Sabi dito sa Apokalipsis, no, Pahayag 2:19. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang inyong huling gawa ay higit kaysa mga una. Ano ko? Nalalaman ng Diyos ang ating mga gawa, ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiis, ang ating pag-ibig. Nalalaman ng Amen. Diyos yan, mga kapatid. Tama, sabi ni Pablo, na ang ating paglilingkod hindi masasayang, mga kapatid. Ngayon, kung mayroon man tayo sipagan, mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa mundo ito, sipagan natin ang paglilingkod sa Diyos. Sipagan natin. No? Sa unang Korinto, sa 15 sa 58, mga kapatid, sabi dito. Kaya nga, mga kapatid ko, minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ano raw? Praise God, nalalaman natin na ang ating gawa, mga kapatid, may kabuluhan ito. Amen. Amen. Praise God. Ito dapat ang ating sipagan. Tama na makakain tayo sa isang bisis tatlong araw. Minsan yan, may mga isang maapat. Importante ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, praise the Lord. Glory be to God. Oh. Importante ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, no? Ito ang ating sipagan. Sipagan natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi Amen. ang buhay ta, mga kapatid, nagmula ito sa Diyos. Ang lakas natin, no? Sa Diyos ito galing. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Yan. Amen. Labi na cute niya kita, mga isuon. No? May edad na. Itudutan na ang pag-alagad sa Diyos. Itudutan Praise the ang Lord. paglilingkod sa Diyos. Amen ang Panginoon. Oh. Si Brad Dumige dito. No? Mga kapatid, ay nagkasakit. Sakit siya, pero patuloy naglilingkod sa Diyos. Amen. Siyempre, kung ikaw may edad na, hindi ka iwasan, magkasakit ka talaga. Amen. Praise the Lord. Pero ang pinaka maganda dito, mga kapatid, tayo naglilingkod. Amen. Praise the Lord. Hindi mawalang kabuluhan ang paglilingkod natin sa Diyos. Praise Kasi the Lord. nakasulat ito, mga kapatid. Nakasulat ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga gawa, nakasulat lahat yan, mga kapatid. Tingnan natin, ha? Pati pangalan, ano? Ha? Pati pangalan natin. Pati pangalan natin. Amen. Nakasulat. Praise the Lord. Praise the Lord. Nakasulat ang pangalan na, mga kapatid. Kita mo na ako. Sa Apokalipsis, no? Pahayag sa 20 sa 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na katayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang iba pang aklat
na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na natutulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Nakasulat Amen. ang atong mga gawa sa Panginoon mga kapatid. Praise God. Malimutan na natin ang ating gawa sa paglilingkod sa Diyos di malimutan. Bakit? Kasi nakasulat. Ano pa? Nakasulat pa ang ating buhay o nakasulat pa ang ating pangalan sa aklat ng buhay sapagkat tayo ay naglilingkod sa Diyos mga kapatid. Amen. Basahin natin na nakasulat ang ating buhay sapagkat tayo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Tingnan natin sa Pilipos mga kapatid. No? Sa Pilipos 4:3 itong ating mabasa. Oo, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo tapat na kasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasulat sa aklat ng buhay. Amen. No? Mga babae. No, mga babae na kasama ni Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga kasamahan niya, mga kamanggagawa niya, Amen. ang kanilang pangalan nakasulat sa aklat ng mga kapatid. Praise God. Sa nasabi ko na kanina, kita, nandito kita sa tunay na iglesia. At ang tunay na iglesia, ang pangalan, iglesia sa Diyos. No, sa English Church of God. No, sa binasa ta kanina, yan ang iglesia na inusig ni Pablo. Walang ibang iglesia inusig si Pablo, kundi iglesia lamang sa Diyos mga kapatid. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ganit pasalamatan ka ang Diyos mga kapatid na kahit paano kita nakapaglingkod sa Panginoon. Ibuhos na ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Kasi ang paglilingkod ka sa Diyos may kabuluhan. Kasi nakasulat ito. Hindi ito malimutan ng Diyos mga kapatid. Amen. Praise God. Ano pa? Sabi pa dito mga kapatid sa Hebreo 6:10, ang Diyos hindi hiwi o hindi liko. Niya kalimutan niya ang ating mga mabubuting gawa. Mga kapatid. Sabi dito. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan na inyo sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Yan. Ang Diyos daw hindi malimot no sa ating mga mabubuting gawa. Mga Amen. ipasalamatan sa ang Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Ano pa? Sa Galatia 6:9 hanggang 10 mga kapatid. No? Gagawa tayo ng mabuti lalo na sa sambayanan ng panampalataya mga kapatid. Praise God. Tingnan ta. At huwag tayong mangagpagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo hihimago. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkataon sa pagsigawa ng may pagkataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya pasalamatan ka ang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kita nandito sa tunay na paglilingkod mga kapatid. Pasalamatan natin. Praise the Lord. Glory be to God. Inang tulungan mo ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Oo. Sabi ni Pablo, malaking bagay yan na tulungan natin ang gawain ng Panginoon. Amen. Magandang plano ito nila ni
Sister Imus, brother, na ito, ang bahay nila. Amen. Gawin na Gamitin simbahan. ko na simbahan, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya dito ginagawan medyo, ano dito, tako, kagipit, kaayo mga kapatid. Nandoon, magawa na lang sila ng kubo. Praise the Lord. Yan, parang bagong mag-asawa. Maliit lang na kubo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Oo. Pero palakihan niya po na ng Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. So, masaya ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Kasi kahit may problema ka sapagkat ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kayang-kaya mo ang iyong mga kapatid. Amen. Kasi may mga tao na hindi naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi na kayang problema. No? Mayroong doon gani, doon banda sa Kawayan, tungod sa utang, nag-ikot, maglingkod, mga kapatid. Kasi ang utang niya, hindi na niya mabayaran. Hindi na siya katulong. Kaya nag-aabot niya utang 300,000. Mga kapatid, tubo ng tubo. O, di yan na nakaya. Kasi hindi siya naglilingkod sa Panginoon. Pero mga kapatid, no, sa pagdating ng Panginoon, impastanan mo ang utang. Impastanan ka po. Mga kapatid, sino pa hanapin nila kung Wala na. wala na? O nakita sa Panginoon. Para sa kay Enoch, ihinanap si Enoch, hindi na nakita. Bakit man? Dinala na siya ng Diyos. Bago na nakita, no? Hindi siya nakita. Hanap sila, hanap. Hindi na nakita si Enoch sapagkat si Enoch pala, dinala na ng Diyos doon sa taas. Mga kapatid. Pero hindi pa siya kinuha, mga kapatid, si Enoch ay nakalugod sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Buti na lang walang utang si Enoch, ano? Praise the Lord, oh. So, marami sa utang, maraming maghanap sa kanya. Mga kapatid, oh, tingnan natin ha. Sa Hebreo 11:5, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag siyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan Amen. sa kaniyang siya'y nanging kalugod-lugod sa Diyos. Grabe. Praise the Lord. Si Enoch nilipat doon sa langit. Sa taas. Amen. Nilipat siya mga kapatid, hindi siya nakita. Pero bago siya kuno nilipat, sabi dito mga kapatid, nasumpungan siyang kalugod-lugod sa Diyos. Yan. Dapat tayo ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Kasi ang dalhin doon sa taas, yung nakalugod-lugod sa Diyos. Paano ka maging kalugod-lugod sa Diyos? Maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Kahit tayo may edad na, kahit tayo matanda na, maglingkod tayo sa Panginoon. Mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya kung sa mga araw, malapit na kita mo sa ano. Mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Bigyan pa tayo ng Diyos ng buhay upang makapaglingkod tayo sa Kanya. Praise the Lord. Pasalamatan ka siya, mga kapatid. No? Pasalamatan natin palagi ang Diyos. Praise God. Glory be to God. Okay, mga kapatid, no? Salamat sa Panginoon na sa linggo ito, nandito tayo. Nagsamba naman tayo sa Panginoon. Salamatan natin tayo kasi tayo. Praise God. Pasalamatan natin ang Diyos, mga kapatid. Ating awit.